Mapagpalang araw mga kaibigan. Nais ko lamang ibahagi ang aking kwento. Hango ito sa tunay kong karanasan. Noong 27 taong gulang pa lamang ako. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Jamie. Tubong Davao po ako. Isa akong lasinggo at kahit saan ako dumadayo para lamang makipag-inuman. At isa pa, matinik ako sa mga chicks. Siguro ay dahil sa pagkamistiso at kapugian ko. Kung kaya't nabibihag ko ang puso ng mga kababaihan. Marami na akong napaiyak na mga babae. Ngunit ni isa, ay wala akong seneryoso. Isang gabi noon, galing akong inuman noong mag-isa akong naglalakad sa gitna ng madilim na daan. Mapuno kasi ang dinaraanan ko noon. Aaminin ko. Nakakaramdam ako ng kilabot sa tuwing nag-iisa akong maglakad. Lalong-lalo na sa mismong kambal na puno ng mangga na hinihinala nilang tirahan ng mga kakatawang bagay na hindi ordinaryo. Upang hindi ako matakot ay nakikipag-inuman muna ako upang magkaroon ng lakas ng loob na makalakad sa madilim na daan patungo sa aming bahay. Malayo kasi ang bahay namin. Ewan ko ba kung bakit doon pa naisipan ng mga magulang ko na doon manirahan, samantalang pwede naman kaming manirahan sa bayan. Habang ako ay malapit na sa kambal na puno ng mangga, nagsimula namang nagsitaasa ng mga balahibo ko sa katawan at malakas ang kalabog ng dibdib ko sa mga oras na iyon. Nanginginig ang buong kalamnan ko dahil sa malakas na ihip ng hangin na nagmumula sa paligid. At maya-maya pa ay nakarinig na lamang ako ng pagtawag sa aking pangalan. Jamie, halika. Jamie, 150. Di joke lang. Malamig na wika ng kung sino. Dahil dito ay nangilabot ako at balisang nilingalinga ang paligid at pilit na hinahanap ang tumatawag sa akin. Mama, lubayan mo nga ako kung sino ka man. Napapaiyak kong sambit pati ang nanay ko ay nagagawa kong tawagin. Jamie, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Uwi ka naman ng malamig na boses ng isang babae. Dahil dito ay kumaripas ako ng takbo. Hindi ko na napansin ang mga batong aking nadadaraanan. Hanggang sa madapa ako at bumagsak sa lupa. Ramdam ko ang pagkarot ng tuhod ko. Siguro ay nagalusan ako dahil sa pagkakadapa ko. Aray, ang sakit. Shit. Ang tango mo kahit kailan, Jamie. Nako. Sambit ko sa aking sarili habang hirap na tumayo. Nagulat naman ako nang may mapuputing paa ang nasa harapan ko. Hanggang dahan-dahan kong itinaas ang paningin ko. Kabato-balani ako dahil sa angking ganda ng babae na nasa harapan ko. Porselanang kutis, maganda at bilugan na maliit ang muka. Kulay mais na buhok at mapilantik na pilikmata. Kaya ang kalisingan ko ay nawala. Ayos ka lang ba, Jamie? Mainhin na sambit nito. At ang boses ay kay lamig. Nangunot-noo naman ako dahil ito yung boses na narinig ko kanina lang. Maiinis na sana ako, ngunit nawala iyon. Nang sandaling matitigan ko ang maladyosang mukha nito. Ayos lang ako. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa oras ng ating gabi? Kunot noong tanong ko. Kahit may tama ako ng alak, ay nagawa ko pa itong kausapin. Wala naman. Namamasyal lang ako. Naiinip kasi ako sa amin. Wala akong makausap. Uwi ka nito. Ano? Sa ganitong oras? Hindi ba delikado dito? Lalo na't may balibalitang maraming nawawala sa magkambal na puno na yan.
At saka hindi maganda para sa ang nag-iisa. Lalo na't babae ka pa naman. Marami nang naglipa ng masasamang loob. Ani ko. Natawa naman ito at makahulugang nakatitig sa akin na akin namang ikinakunot ng noo. Nagpapatawa ka ba? Anong delikado? Paano mo naman nasabing delikado ang magkambal na puno na yan? Bakit? Ano ba ang sabi-sabi nila? Natatawang tanong nito. Ano kasi, sabi ng iilang naninirahan dito, maraming nawawalang tao pag dumaraan dito. Ang sabi may mga nilalang daw na naninirahan dyan sa magkambal na puno. Ani ka. Nako, huwag kang magpapaniwala sa mga sabi-sabi lang. Bakit ako? Lagi naman akong gumagawi rito. Bakit walang nangyayari sa akin? Alam mo kapag naniniwala ka sa sabi-sabi, walang mangyayari sa iyong maganda, kaya maraming nalilin lang. Dahil kung ano-ano na lang ang pinapaniwalaan. Tsaka hindi naman totoo ang mga nilalang na iniisip mo, walang ganun. Walang nag-i-exist dito sa mundo. Natawa naman ako at napakunot sa aking batok. May punto naman kasi siya. May tama ka naman, pero malakas ang tama ko sa iyo. Sabag Daddy B. Pero teka, paano mo naman nalaman ang pangalan ko? Samantalang ngayon lang kita nakita dito. At hindi ko nga alam ang pangalan mo eh. Nagdududang tanong ko. Natawa naman ito at tumingin sa akin. Ano ka ba? Lagi kaya tayong nagkikita, hindi mo lang alam. Di ba lasinggero ka? Uy ka nito. Oh ha? Paano mo naman nalaman? Gulat na tanong ko. Basta, huwag mo nang alamin. Saka hindi pa pala ako nagpakilala sa iyo. Ako nga pala si Valerie. Diyan lang ako naninirahan malapit dito. Ngiting tura nito. Itinuro nito ang mismong kambal na puno. Nangunot noon naman ako, Sir Casper. Dahil wala naman po akong nakikitang bahay na nakalagak doon. At isa pa, alam kong walang naninirahan doon. Ha? Paano mo naman nasabing dito ka naninirahan? Tignan mo, sino naman ang titira sa madilim na kagubatang ito? At saka, teka, aswang ka ba? Naku po inay, Diyos ko. Nanginginig na sambit ko dahil iniisip kong alagad ito ng dilim. Nakita ko ang malakas na pagtawa nito. Aminin kong nahiya ako dahil sa mga pinagsasabi ko. Ngunit sadyang nakakapagtaka lang talaga dahil wala akong nakikitang nakalagak na kubo man lang doon. Nagpapatawa ka talaga. Hindi ako aswang, no? Sige na, umuwi ka na. Baka magkasalubong mo yung sinasabi mong aswang. Tsaka, pwede bang magkita tayo ulit dito? Madalas akong naririto, wala akong nakakausap. Tsaka, wala ding gustong makipagkaibigan sa akin. Mabuti na lamang narito ka. Hindi ka man lang natakot. Tsaka huwag mo akong kalilimutan, Jimmy, ha? Ngiting tura nito. Sige, medyo malalim na ang gabi. Pati ikaw, umuwi ka na Valerie. Wika ko na nabubulol pa sa kanyang pangalan. Paano ba naman kasi? Ang word naman. Valtteri, hindi Valerie. O siya, sige na. Hinahanap na rin ako sa amin. Kita tayo ulit, ha? Paalam. Nito. Tumango naman ako bago umalis. Pagka-uwi ko ay agad akong umiga sa aking higaan. Ngunit hindi ako makatulog. Dahil iniisip ko pa rin ang babaeng iyon na kanina ko lang nakilala. Tila na love at first sight ako sa kanyang ganda. Para kasi itong Diyosa dahil sa malaperpektong anyo nito. At pati ang katawan nito na Coca-Cola body nito ay sadyang nakakaakit din sa aking paningin. Lalong-lalo na ang magaganda nitong ngiti. Sa kakaisip ko nun, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako.
Kala ko di makatulog. Kinabukasan, paggising ko ay nakaramdam ako ng pagsakit ang ulo ko. Dala ito ng kalasingan ko kagabi. O kuya, gising ka na pala. O ito, bumili ako ng soft drinks, inumin mo. Nung paalis ng hangover, ginabay ka yata kagabi. Hinihintay ka ni inay. Pero hindi ka pa rin dumarating. Kaya naman natulog na lang kami. Kanin ng aking nakababatang kapatid na si Rom. Dito ko na naalala ang mga kaganapan kagabi. Lalo na ang nakilala ko kagabi na si Valtteri. Hindi ko na namalaya na nakatulala na pala ako. Kaya naman dahil dito, hindi ko na malayang makailang tawag na ang aking kapatid. Kuya, ay naku po inay. Anong nangyari sa'yo kuya? Para ka namang sira dyan. Ngingiti-ngiti ka habang nakatulala ka. Aha, alam ko na. Siguro nag-i-imagine na naman ng magagandang babae ano? Nakakalokong ngiti ni Ani ni Rom. Dahil doon na napabalik ako sa wisyo. At doon ko napagtanto ang kahiyang ginawa ko sa harap pa mismo ng aking kapatid na nooy pinagtatawanan pa ako. Hindi, tatawa lang ako sa'yo. May uling ka kasi sa mukha, tignan mo. Para kang ati-atihan. Ani ko na lang natatawa-tawa pa. Nang sa ganun ay makaiwas lang sa kahiyang pinagagawa ko. Wala naman kuya eh. Niloloko mo na naman ako. Basta alam ko na ang dahilan yan. Siguro yung ini-imagine mo maganda ano. Huwag ka mag-alala kuya. Libre mangarap. Pero kung sa tunay na buhay, hindi yan magkatotoo. Alam mo ang bagay sa'yo, si Aling Bebang, yun. Siguradong sulit ka doon. Instant mommy. At isa pa. Solve ang gabi mo kay Aling Bebang. Bukod sa kulubot na balat, siguradong amoy lupa na yon. Ang bibiruin mo. Patay na patay sa'yo. Pagbibiro ng aking kapatid. Loko. Sa gandang lalaki kong to, papatol ako doon. Nako, hindi mangyayari yun. Dahil suntok sa buwan kapag nagkataon. Kaya ang tanda na nun. Kaya siguro hindi nagkaroon ng asawa ng kabataan kalastugan ang inaatupag. Sagot ko sa kapatid. Napatuloy lang sa kakatawa. Nako kuya. Kakainin mo din yung sinasabi mo. Ayaw mo pa kasi doon. Kung gusto mo si Trudis na lang. Yung babaeng bayaran doon sa kanto. Yun siguradong papatulan ka noon. At talagang bagay na bagay kayo noon. Isang lasinggero, babaero, at isang lalakerong bayaran. Gising tura nito. Napapailing na lamang ako sa kalokohan ng kapatid ko. Kapag kasi nandun lang ako sa aming bahay, siguradong punong-puno ng kasiyahan naming magkakapatid. Kahit pa sabihing bata pa ang kapatid kong si Rom, masasabi kong matured na itong mag-isip kumpara sa ibang bata na kaedara nito. Loko, magtigil ka nga rin. Mamaya marinig ka ni inay. Mapagkamalan pa akong pumupunta sa warehouse. Kahit babaero ako, mas masarap pumatol sa inosente. Yun, masarap paglaruan. Gising turan ko. Nailing-iling na lang ang aking kapatid. At ilang saglit pang nakipagburaan ito bago lumabas ng aking silid. Ako naman ay sumunod din. At pagkatapos ay tumungo ako sa kusina upang kami ay mag-almusal. Naabutan kong naghahain ng makakain ng aming ina. Oh, mabuti naman gising ka na. Akala ko mamayang gabi ka pagigising. Matanong kita bata ka. Ikaw ba'y kailan ka ba titigil kakalaklak mo ng alak? Abay buhay ka pa pero nalulusaw na ang atay mo. Talagang manang-mana ka sa tatay mong lasenggero. Sinasabi ko sa iyo Jimmy, tigilan mo yung kakalaklak mo. Walang magandang maidudulot yan sa iyong buhay. Lalo na kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya. Paninir mong sabi ng aking ina. Inay naman, sabi nga ni Pedro,
Hanggat may buhay, tuloy pa rin ang tagay. At saka, huwag niyo akong intindihin ay. Siyempre, pag nag-asawa na ako, titigil na ako sa bisyo ko. Kaya nga sinusulit ko na hanggang wala pang sa bokabularyo kong pag-aasawa. Ngising sambit ko. Ikaw ang bahala. Basta ako, hindi ako nagkulang ng paalala sa iyo, anak. Kapala anak, huwag ka palang magpagabi ha. Delikado sa daan. Maraming kalalakihan ang nawawala araw-araw. Halos lahat ng kabarangay natin ay nagagawa ng magsialisan rito sa ating lugar. Paalala ng aking inay. Oo inay, alam ko na iyan. Mamaya nga pala pupunta ako kila paring Betong. Magbe-birthday yung anak niya kaya nagayang mag-inom. Nakakaya naman kung hindi ako pupunta, di ba? Pag-iiba ko na lang ng usapan. Napakunot noon naman ang aking ina. Siguro ay nainis na naman ito. Dahil alam ko naman na ang sasabihin nito. Pero kahit ganun pa man, ay sanay na sanay ako sa paulit-ulit na sermon nito. Alak na naman, nabay gusto mo talagang sumunod sa tatay mo. Wag muna ngayon, hindi mo pa ako nabibigyan ng apo. Loko kang bata ka. Ayusin mo yung pinagagawa mo sa buhay. Abay sayang ang lahi mo pag nagkataon. May itsura ka nga pero yung ugali mo o yung galawan mo, napakabulok. Paninir mo ng aking ina. Natawa naman ako sa pinagsasabi ng aking ina dahil katulad ko at ng aking kapatid ay kalog din ito. Kaya masasabi kong masaya akong maging nanay ang nanay ko dahil hindi ito katulad ng iba na sobrang strikto. Nang matapos kami kumain ay ako na ang umasikaso sa paghuhugas ng aming pinggan. Dahil may gagawin pang asignatura ang kapatid kong si Rom. At ang aking ina naman ay may gagawin ring iba. Nang matapos ako ay agad na rin akong naligo at nagbihis ng pangpormahan. Ay, ang pogi mo talaga, Jimmy. Sigurado maraming iiyak na namang babae sa iyo. Ikaw talaga. Ani ko sa aking sarili habang sinisipat ko ang aking mukha sa salamin. Naglakad lang ako papunta sa bahay ng kaibigan at kumpare kong si Betong. Dala ko ang regalo ko para sa anak nitong may kaarawan. Nakakahiya naman kasi kung hindi man lang ako magbibigay, lalo na't imbitado pa naman ako. Nang makarating ko roon ay marami ng tao. Halos lahat ng tropa ko ay naroroon din. At isa pa, marami din akong chicks na nakikita. Lalong-lalo na ang kapatid ni paring Betong na si Lovely. Ang maganda sana pero ubod ng suplada. Dahil sa tuwing nagtatangka akong kausapin ito, palagi na lamang akong sinusungitan. Kaya naman ang ending ako na ang iiwas. Ewan ko ba basta pagdating ko sa kanya, nanliliit ang pagkalalaki ko. Nanliliit ang pagkalalaki, Kuya Away. O pare, kanina pa kita hinihintay. Kumain ka muna. Kunting ani ni paring Betong. Sensya na pare, tinulungan ko muna ang airmats ko sa bahay. O ito pala, pagpasensyahan mo na yung regalo ko sa inaanak ko. Naman mang wala pang trabaho. Yan lang yung kinaya ng pera ko. Iyaan mo kapag nakahanap ako, babawi ako sa inaanak ko. Nahiyang turan ko habang inaabot ko ang regalo. Na agad naman itong tinanggap. Ako pare, ayos lang. Maraming salamat. Hindi naman importante kung may regalo o wala. Ang mahalaga ay narito ka. Yun, ayos na yun. O paano pare? Bago ang inuman, kumain ka muna. At saka mayroon pala akong ipapakilala sa iyo. Ngiting sambit nito. Hindi na pare, kakakain ko lang din. Mamaya na lang. At saka may ikukwento pala ako sa iyo mamaya. Sagot ko dito. Ikaw bahala pare. Simulan na natin para makarami. Ngiting ani nito. Tumangaw naman ako at pagkatapos ay tumungo na kami sa aming mga kaibigan.
Nakipagkamay pa ang mga ito bago kami nagsigupo-gupo. Are, long time no see ah. Ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na pala ngayon? Wika ng isa sa mga barkada ko na si Paring Tribor. Ito ganun pa rin. Dating gawi, walang pinagbago. Ikaw pare, balita ko maganda na ang buhay mo ngayon ah. Tapos naka-jackpot ka pa ng asawa. Babay pare, ikaw na. Gising ani ko na sumaludo pa rito. Ikaw talaga pare. Pero oo, jackpot ako sa asawa ko. Bukod sa maalaga at mapagmahal sobrang ganda. Kaya swerte ako dahil dumating siya sa buhay ko. Nito. Nagsitawa na naman kami sa kakornehan ng barkada namin sapagkat makikita mo ditong kinikilig. Nagsimula na kaming mag-inuman hanggang sa sinelebrate na namin ang birthday ng inaanak ko. Nang matapos ay isa-isa ng pinakilala ng kumpare ko ang mga bisita nitong kababaihan. Lahat sila ay malanding nakipagkilala sa akin, ngunit nagtaka ako sa aking sarili kung bakit tila nawala yata ang pagkahumaling ko sa mga babae. Sapagkat bawat ng pagpapakilala ng mga ito ay mukha ni Valtteri ang nasisilayan ko. Aminado akong may tama na ng alak ang ulo ko. Pero kahit ganon nasa wisyo pa naman ako at hindi pa lasing na lasing. Dahil dito ay kwento ko naman ang babaeng nakilala ko na hindi sila naniniwala at sinasabi nilang nananaginip lang raw ako. Ay nako pare, kalimutan mo na yan. Panaginip lang yan. Samantalang kinakatakutan yung magkambal na puno na yan. Tapos doon pa mag-i-standby ang sinasabi mong babae. Baka mamaya hindi naman tao yun. Ngayon pa ang nangunguha dito sa atin. Wika naman ni Pablo, ang kaibigan kong malaabogado ang datingan. Nako pare, bahala kung hindi mo ko paniwalaan. Basta nagsasabi lang ako ng totoo. Ani ko. Hindi naman ito kumibo dahil naiiling na lang ito at natatawa sa pinagsasabi ko. Nang sumapit na ang gabi, ay isa-isa nang nagsisiwian ang mga bisita ni Parang Betong. Ako at ang tatlo na lamang naming kaibigan ang naiwan. Nakaramdam naman ako ng antok, kaya naman nagpaalam na ako sa kumpare kong uuwi na. Suray-suray akong naglalakad hanggang sa hindi ko namalayang nakarating na pala ako sa magkambal na puno ng mangga. Ang sinasabi nilang kinakatakutan at ang masaklap ay doon ako inabutan ng antok sa daan. Basta na lang akong nahiga at sumalampak sa isang tabi. Ni hindi ko alintana kung anong meron sa daan. Basta't ang importante lamang makatulog na ako dahil sa kalasingan ko. Gising ko ay masakit ang ulo ko. Kaya naman agad akong bumangon. Nagtaka naman ako kung bakit ang dilim ng paligid. Hanggang sa mula sa aking likuran ay mayroong nagsalita. Gising ka na pala, Jamie. Magandang umaga sa iyo. Tila yata ikay lasing kagabi. Ngiting tura nito sa akin. Oo, Valtteri. Tama ba? Pasensya na. Nauutal ako. Sambit ko. Dahil nahihiya akong nakita na naman itong lasing ako. Hindi ka ba ayos lang sa akin? Mabuti na lang ay nakita kita. Gusto mo bang kumain? Ngiting tanong nito. Nako, nakakahiya naman. Hindi mo na dapat pa akong abalahin dahil ayos na yung gabi na itinulong mo. Wika ko na nahihiya sa kanya. Nako, walang problema sa akin. Hindi naman ako humingi ng kapalit ngunit mayroon akong pabor. Ngiting ani nito. Anong pabor? Kahit ano, bibigay ko. Sabihin mo lang. Walang alinlangang sambit ko dito. Tumawa lang ito ng makahulugan
at hindi na nito sinabi pa ang pabor nito. Naisip ko na lang na nahihiya pa ito. Kung hindi niyo pa naitatanong, ang bahay nito ay isang kubo. Makalumang estilo. Ang kagamitan naman nito ay mga pang sinauna pang panahon. At hindi lang yon, masyadong madilim sa kubo nito kahit pa nasisikatan ng araw. Kaya mapagkakamalan mo talagang gabi pa. Kalaunay nagpaalam na akong uuwi na dahil hinahanap na rin ako ng aking ina at ng kababatang kapatid. Sinamahan pa ako nito palabas ng daan. Nagsasabi nga ito ng totoo na doon nga ito naninirahan. Pag-uwi ko ay isang batalyong sermon na naman ang natanggap ko mula sa aking ina. Ang aking kapatid naman ay pinagloloko ako. Yan kasi kuya, nagpakalasing ka na naman. Iday 10 batalyong sermon na naman ang natanggap mo kay inay. Wika pa ng kapatid ko. Gilan mo ako, mamaya madali ka sa akin. Tatapagin mo lang yung ginagawa mo doon. Inis kong turan. Ngunit ang loko ay tumawa lang. Kaya naman napailing na lang ako bago tumungo sa aking silid. Doon ay nagpasya ako muling matulog. Hapon na akong nagising. Hindi na ako lumabas pa dahil gusto ko munang magpahinga ng aking itay sa kakainom. Sa maghapon ngayon ay nagkulong lamang ako sa aking silid dahil bala kong dumalaw sa tahanan ni Valtteri. Gusto kong magtapat dito ng pag-ibig. Aminin kong napakabilis. Ngunit talagang tinamaan ako sa taglay nitong kagandahan. Pagsapit ng gabi ay muli akong nagpaalam sa aking ina. Ngunit sa pagkakataong ito, ay inamin ko na may liligawan na ako. Tuwang-tuwa naman ang aking ina sa balitang ito. Dahil gusto na umano raw niyang magkaroon ako ng asawa. Sige anak, basta't ayusin mo lang ang panliligaw mo. Nako, kukutusan talaga kita. Wika ng aking ina. Oo nay, ako pa ba? Parang hindi niyo naman ako kilala. Madali lang sa akin yan. Ngiti kong sagot. Bago ako nagpaalam na aalis na. Habang ako ay naglalakad malapit na sa bahay nito, naghanap ako ng bulaklak upang iabot rito. Pagdarating ko doon ay saktong abala ito sa pagkanta. Ang boses nito ay sadyang kahali-halina sa aking pandinig, sapagkat kay sarap pakinggan. Napahinto lamang ito nang bigla akong magsalita. Ang ganda naman ng boses mo, Valtteri. Hindi ko alam na napakagaling mo. Pwede kang sumali sa singing contest. Pagpupuring ani ko. Ha? Hindi na kailangan. Kanina ka pa ba riyan? Tanong nito na nahihiya. Hindi naman. Ang totoo niyan kararating ko lang. Gusto ko sanang ibigay sa iyo ito, bulaklak. Sambit ko. Kita ko sa mukha nito ang pagkabigla at pamumula nun. Sa totoo lang, sa lahat ng mga nililigawan ko, ay ito lamang ang binigyan ko ng bulaklak. Marahil ay alam ko sa aking sarili na nahanap ko na ang babaeng para sa akin. Salamat. Nag-abala ka pa. Saan pala ang punta mo? Mukhang iinom ka na naman ha. Baka naman alalayan kita. Ngiting tura nito. Nako hindi. Hindi ako iinom. Pinangako ko sa aking sarili na magbabago na ako. Dahil mayroon na akong iniibig. Ako naman ang ma-turn off siya sa akin dahil sa lasenggo lamang ako. Pakamot-kamot kong turan. Natawa naman ito, kaya nakaramdam ako ng hiya at panliliit sa sarili. Hindi ko alam na umiibig ka na pala. Ang lakas ng tama mo sa babaeng iyon kung kaya't ang kagaya mo ay handang magbago. Ngiting tura nito. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang magbago para sa kanya. Nang sa ganon ay matanggap niya ako balang araw. Nahihiya akong turan habang nakatingin sa kanya. Pwede ko bang malaman kung sino ang iyong iniirog?
Baka pwede kitang tulungan sa kanya. Ngiting Tora nito. Saglit akong nag-isip kung sasabihin ko na o hindi sa kanya ang sinasabi kong babae na aking iniibig. Ikaw. Ikaw ang aking iniibig. Utal kong Toran. Kung ganun ay, ako pala. Bakit hindi mo sinabi agad? Kung ganun ay handa kang magbago para sa akin? Tanong nito na nakangisi. Oo naman. Handa akong magbago. Payagan mo lang akong manligaw sa iyo. Aminin ko, simula ng unang makita kita, nabihag mo na agad ang puso ko. Hindi kumpleto ang araw at gabi ko kung hindi kita nasisilayan. Hayaan mo sanang ipakita ko sa iyo ang aking pagbabago kung ito, kung iyong mamarapatin. Pagsusumamo kong sambit dito. Nilakasan ko ang loob ko upang sabihin ang nilalaman ng aking puso. Kita ko namang nakumbinsi ito dahil sa paraan ng mga tingin at ngiti nito sa akin. Hindi naman ako nabigo dahil pumayag ito at pagkatapos ay nagpaalam na akong uuwi na. Doon ay masaya akong inanunsyo sa aking ina at ng kababatang kapatid na pumayag na ang aking nilalagawan. At yun na nga sa loob ng isang linggo ay matyaga akong nanligaw dito. Binigyan ko ng bulaklak at kung ano-anong tsokolate. Hindi na din ako umiinom at nambababae. Dahil pinangako ko sa aking sarili na ako'y magbabago na talaga. Tiyanak all. Hindi na rin kasi ako tumutungo sa mga barkada ko na bagay na kanilang ikidadismaya. Kung dati-rati ay inaaya nila ako at pinapansin, ngayon ay para na lang kaming hindi magkakilala. Isang araw habang ako ay patungong bayan, ay narinig ko ang isang bulungan na nagpatindig ng aking balahibo. Alam niyo na ba, patuloy pa rin ang pagkawala ng mga kalalakihan. Pati ang anak ni Aling Susan na si Billy ay nawala na lamang na parang bula. Ang sabi ni Billy kay Aling Susan, tutungo lamang ito sa babaeng nililigawan raw umano nito. Doon daw sa daan kung saan ay magkambal na puno. May isang kubo raw umano at doon nakatira ang sinasabi nito. Isang linggo daw ang makalipas, bigla na lamang daw nawala si Billy. Inintay nilang umuwi ngunit walang dumating. Kaya napagpasya nilang tumungo sa pulis upang i-report ito. Wika ng isa sa mga chismosa sa aming lugar. No? Kung ganon, totoo nga ang sinasabi nila. Yung babaeng nakikita nila ay isang engkanto na nagpapanggap na tao upang makapambiktima. Ano kayang ginagawa niya sa mga nakukuha niya? Takot naman. Ani ng isang matabang chismosa na maitim. Magsalita sana ang kachismisa nito nang bigla na lamang. Alam niyo ba kung anong ginagawa nila? Kapag napaibig nila ay isasama nila ito sa kanilang mundo at doon panghabang buhay na ikukulong. Sabat ng matandang babae na sinasabi nilang nabaliw dahil isa ang asawa at anak nito ang sinasabing na biktima na raw. Nakita ko naman ang pagkagimbal ng mga naroroon dahil sa sinabi nito. Ngunit ako ay napakunot noo dahil sa sinasabi nilang kambal puno sa daan. Sapagkat alam ko ang kanilang tinutukoy. Ngunit ang sinasabi nilang engkanto ay hindi ko pa nakikita, maliban kay Valtteri. Nagulat naman ako nang bigla na lamang sumigaw ang matandang babae habang ito ay nakatingin sa akin. Hoy lalaki, mag-ingat ka. Sayang ang ganda mong lalaki kung kikinabangan ka lang ng mga engkanto. Nakikita kong nasa ilalim ka na ng kapangyarihan ng mapanlinlang na nilalang. Sa sandaling ikaw ay kanyang magangganap na nobyo, ay dadalhin kanya sa kanyang mundo. At hindi ka na makakabalik pa sa mundong ito. Kaya mag-iingat ka sa mapanlinlang na itsura. Hindi lahat ng nakikita mo ay nakakahalina. At huwag kang magtitiwala basta-basta. Babala ng matanda sa akin.
habang ang mga mata nito ay hindi ko mawari kung naaawa ba o hindi. Teka lang ho, Manang. Kay tagal ko nang nagtutungo sa kambal na puno doon sa daanan, patungo sa amin. Pero na minsan hindi ko nakita ang sinasabi ninyong engkanto. Baka naman gawa-gawang kwento lang ho iyan. Hindi naman ho totoo ang nilalang na tinutukoy ninyo. Sa katunayan nga ho, madalas akong pumaparoon dahil mayroon akong nililigawang babae. Ani ko. Nagulat naman silang lahat at hindi makapaniwala sa mga sinasabi ko. Maging ang matandang nagbigay ng babala sa akin ay gulat na gulat. Anong sabi mo, iho? Kung ganon isa ka nang biktima, mag-iingat ka. Hindi mo gugustuhin ang mangyari sa'yo. Matutulad ka rin sa anak at asawa ko at sa lahat ng mga kalalakihang nawawala rito. Palagi kang magbitbit ng pangontra. Bili nito sa akin. Hindi naman agad ako nakasagot dahil random kong nagsasabi ito ng totoo at hindi gumagawa ng kwento. Nagulat naman ako nang may bigla itong inaabot na kwintas. Ang disenyo ng pendant nito ay parang bato, ngunit itim na itim. At may mga nakaukit dito na parang Latina na hindi ko mawari kung anong salita. Nagdadalawang isip naman ako ngunit sa bandang huli ay tinanggap ko ito dahil wala namang masama kung maniniwala ako. Pagkatapos noong iabot ay umalis na ito, kaya naman umalis na rin ako roon. Pag-uwi ko ay agad kong ibinalita ang mga kaganapan sa kabayanan. Naintriga naman ang aking ina. Kaya naman maging ako ay hindi na pinapalabas, ngunit hindi ko yon pinapakinggan. Ang akala ko ay hindi magkatotoo ang sinabi sa akin ng matanda. Labis kong pinagsisihan. Isang gabi noon, kabilugan ng buwan. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba, ngunit ipinagsasawalang bahala ko iyon at hindi ko pinagsisihan dahil sa mga nalalaman ko. Kinuha ko ang bulaklak at tsokolate na binili ko para ibigay kay Valtteri. Nang lumabas na ako sa aming bahay, ay tinawag ako ng aking ina. Ngunit hindi ko iyon pinansin. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Pakiwari ko kay gusto ng katawan at isip kong tumungo roon. Para bang nahipnotismo ako sa mga oras na iyon. Habang ako ay papalapit roon, ay bigla na lamang humangin ng malakas. At bigla na lamang nagsihuni ang mga ibon sa impapawid. At tila nagbibigay babala. Nang sandaling makarating ako roon, ay nakita kong naroroon si Valtteri. Nakangiti ito habang naghihintay sa paglapit ko. Kakaiba ang postura nito. Mukhang pinaghandaan nito ang aking pagdating. Di tulad ng madalas kong pagtungo rito, ay hindi ito nakaayos pero ngayon ay kakaiba. Dahil mas lumabas ang ganda at alindog nito. Dahil sa kasuotan nitong kulay pula na talagang bumagay rito. At mahaba at napakakintab na kulay kahil na buhok nito ay talagang bumagay talaga. Puro talaga. Nang sandaling nakalapit na ako rito ay bigla na lamang akong nakabalik sa wisyo ng hindi ko maipaliwanag. Aminin kong nakaramdam ako ng hindi maganda. Tila naniniwala na ako sa kwento ng mga tsismosa at sa kwento ng matandang babae noon sa kabayanan. Hoy, tumutulo na ang laway mo. Ngiting tura nito. Hindi naman. Napakaganda mo. Napakaganda mo talaga, Valtteri. Ito pala tanggapin mo. Ngiting turan ko kahit ang totoo niyan ay kinakabahan ako. Kaya hindi ako magpagsalita ng maayos. Nakita ko ang pagngiti nito at walang alinlangan itong tinanggap ang inabot ko. Inamoy naman ito ang bulaklak at napangiti ito na sadyang nagustuhan ito. Salamat. Ang bango ng bulaklak na ito. Baka naman gumastos ka pa para lang maibili ako ng ganitong klaseng bulaklak. Ang mahal nito ah. Nito. Okay lang.
Siyempre, para sa babaeng minamahal ko. Deserve niya lang magkaroon ng bulaklak na mahal. Ngiting sagot ko na lang. Talaga ba? Bolero ka ha? Alam ko namang babaero ka. Sabihin mo, ilang babae na ba ang nabigyan mo ng bulaklak? Ngiting sabi nito. Ah, wala. Ikaw pa lang. At saka huwag mo nang ipaalala yan. Hindi na ako tulad ng dati na babaero at lasenggero. Di ba, sabi ko sa'yo, ipapakita kong magbabago ako para sa'yo. At saka pala, ang tagal ko nang nanliligaw. Kailan ko kaya makakamit ang matamis mong oo? Ngiting tanong ko dito. Kita ko ang malawak ng ngiti nito at pamumula ng pisngi na para bang kinikilig. Oo nga, nakita ko naman ang iyong pagbabago. Masaya ako para doon. Ngunit dito ka bang mahal mo talaga ako? Handa ka bang tanggapin ang lahat sa akin at sa buong pagkatao ko? Dahil kung hindi, pahintulutan kita na ngayon pa lang ay umalis ka na at kalimutan mo na ako. Makahulog ang tura nito. Hindi kita maintindihan. Siyempre, handa akong tanggapin ang iyong pagkatao. Teka, sabihin mo nga sa akin, totoo ba? Tanong ko rito. Nakita ko ang pagkunot ng noo nito na nagtataka sa tanong ko. Anong totoo? Ang alin? Tanong din ito. Totoo bang isa kang engkanto? Na ikaw ang kumukuha ng lahat ng kalalakihang nawawala rito sa ating lugar? Magtapat ka sa akin. Tulad ng iba ay magagaya rin ba ako sa kanila kapag sinagot mo na ako? Hindi ko mapigilang tanong dito. Nakita ko ang pagkabigla nito sa tanong ko at hindi makasagot. Kita ko ang lungkot sa mga mata nito. Sabihin mo sa akin, totoo ba? Valtteri, tunay kitang minamahal. Handa akong tanggapin kung ano ka. Handa akong kalimutan kung ano man ang iyong ipagtatapat at sumama ka sa akin. Dito tayo manirahan kasama ko. Desidido kong turan. Patawad, totoo ang iyong sinasabi. Isa akong engkantada at ako'y isang prinsesa. Ngunit isinumpa ako. Kapag ako'y umibig at sandaling sinagot ko ang lalaking aking magustuhan, ay kukunin ng masamang engkanto na umiibig rin sa akin. Kaya ngayon pakiusap, binibigyan kita ng pagkakataon na lumayo ka na sa akin. Minamahal kita ngunit ayaw kitang mapahamak tulad ng iba. Sapagkat iba ka, hindi ko kaya kung pati ikaw ay mapahamak ng dahil sa akin. Maraming iba dyan. Lumuluhang tora nito. Hindi ako makakapayag na mawala ka sa akin. Ngayon lang ako naging seryoso sa babae sa tanang buhay ko. Kahit ano ka pa, tanggap kita. Handa kong ingaalay ang buong buhay ko para sa'yo. Handa kitang ipaglaban. Sagutin mo ko. Lalabanan ko ang sinasabi mong engkantong manliligaw mo. Desididong sambit ko. Nakita ko ang pag-iling nito at pagluha. Alam kong ayaw nito ngunit nakahanda ako sa anumang mangyayari. Hindi mo kaya si Tragor. Isa siyang maalam na masamang engkanto. Kanang kamay siya ni Satanas. Wala kang laban sa kanya. Isa ka lamang ordinaryo. Nag-aalalang tura nito. Huwag kang mag-alala. Nakahanda ako. Kung ano man ang magiging kahantungan nito, ay masaya ako. Ang importante ay makalaya ka sa masamang engkantong iyon. Ngunit may tanong ako. Gusto ko sanang malaman kung bakit araw-araw may nawawalang kalalakihan dito sa ating lugar. Tanong ko rito. Tungkol dyan, upang mas lalong maging makapangyarihan, ay kinukuha niya ang mga kalalakihan upang ialay ang mga kaluluwa nito kay Satanas kapalit ng kapangyarihan niya. At ang bangkay ay kanyang kinakain, kaya wala kang magagawa. Hindi mo na rin maililigtas pa ang lahat ng kanyang nakukuha. Sambit nito.
Ngunit hindi pwedeng matakot lamang tayo sa kanya. Kakampi natin ang Diyos at alam kong hindi niya tayo pababayaan. Kaya mauubos lang ang mga lalaki. Hindi ko hintayin pang maubos kami bago gumawa ng paraan. Ang bawat nilalang sa mundong ito ay tiyak na mayroong kahinaan. Yan ang kailangan nating mahanap. Kapag ako iyong sinagot, magpapakita ba siya kaagad? Mga naman ito at hindi na ako mibo pa. Bigla na lamang akong niyakap ng mahigpit. Alam ko kung ano ang kahinaan niya. Seryosong tura ni Valtteri. Ano iyon? Kunot noong tanong ko. Ako ang kahinaan niya. Kung mawawala ako ay manghihina siya. Ako ang kanyang pinagkukuhanan ng lakas. Dahil sa maitim na pagmamahal nito sa akin, pagod na rin ako at naaawan na ako sa mga biktima nito. Kaya gusto kong matapos na ang kasamaan nito bago pa mahuli ang lahat. Nito. Igulat naman ako sa sinabi nito. Nakaramdam ako ng lungkot dahil ayaw kong mawala ang babaeng minamahal ko. Hindi. Paharapin ko siya. Kahit matalo man ako. Ang importante ay nilabanan ko siya. Walang alinlangan kong turan. Wala naman itong nagawa dahil ipinagpipilitan ko ang aking sarili. Paalam naman akong uuwi na dahil sinabi ko dito na maghahanap ako ng tutulong sa amin upang makahanap ng paraan upang labanan ang engkantong sinasabi nito. Pagka-uwi ko ay nagulat na lamang ako nung niyakap ako ng aking ina at aking kapatid na humagulol. Ang akala ko ay kinuha ka na ng engkanto, anak ko. Salamat sa Diyos. Pinakinggan niyang hiling ko na huwag kanyang pabayaang makuha. Kagulgol na tura ng aking ina. Inay, hindi ho. Inay, kailangan ng tulong ni Valtteri. Hindi siya ang kumukuha kundi ang kanyang manliligaw. Sinasabi nitong kanang kamay ni Satanas. Umamin na siya sa akin. Sagot ko dito. Ipinagtapat ko sa aking ina ang patungkol sa pagkatao ni Valtteri at ang kumukuha sa mga lalaki sa aming lugar. Labis itong natatakot para sa akin. Pilit ako nitong kinukumbinsi na wag ko nang ituloy ang nais ko. Ngunit buo na ang desisyon ko. Sa uli ay walang nagawa ang aking ina. Ngunit binilinan ako nitong tumungo sa isang antingero. May kilala raw siyang antingero. Ang kaibigan daw ng aking ama na makakatulong raw sa akin. Anak, umungo ka sa dulo ng bayan. Ay matagpuan kang kubo na maraming tanim na mga halamang gamot. Kung hindi mo matagpuan, ay pagtanong mo ang pangalan ni Mang Ramon. Kapag siya nakausap mo na, pagbigay alam mo na anak ka ng tatay mo o anak ka ng kaibigan niya, tiyak na hindi ka niya tatanggihan. Bili ng aking ina. Umangaw naman ako at nagpasya na kaming matulog na upang maaga akong magising para tutungo sa sinasabi nitong antingero. Pagsapit ng umaga ay agad akong naligo at nagbihis upang tumungo sa sinasabi ng aking ina. Naglakad lang ako patungo roon. Tanghali na ako nang makarating sa sinasabi ng aking ina. Nung matagpuan ko ang kubo na may mga tanim na halamang gamot, kaya hindi na ako nagdadalawang isip na tawagin ang pangalan ni Mang Ramon. Mang Ramon, tao po. May tao po ba riyan? Tawag ko. Ilang beses akong tumawag hanggang sa nakita kong bumukas ang pinto ng kubong iyon. Nagulat naman ako dahil tila galit ang matandang lumabas mula sa kubong iyon. Matanda na ito ngunit mayroon itong panyong kulay itim na itinali sa ulo nito at may mga halamang gamot. Sino ka ba? Bakit ka nang iistorbo? Ang sarap-sarap ng tulog ko. Tapos, nanggigising ka. Ano bang kailangan mo? Galit na tanong ng matanda sa akin. Pasensya na po, Mang Ramon. Anak ho ako ni Adonis Torgo. Ang sabi ho kasi ng inay ko sa inyo daw ako tumungo.
Nahiyang turan ko. Bakit? Ano bang kailangan mo? Sigurado ka bang anak ka ni Adonis? Bakit ibang mukha mo? Tanong nito. Nagulat naman ako sa tanong nito at nainis. Bakit ho? Paano niyo pong nasabing hindi ako kamukha ng itay ko? Tanong ko dito. Hindi naman ito kumibo dahil pinagmasdan nito ang mukha ko. Kung si Kulita naman ang nanay mo, mas lalong hindi mo kamukha. Ang ganda at ang pugi ng mag-asawang iyon. Kaya nagtataka ako kung ikaw ba talaga ang anak nila. Seryosong tura nito habang pinagmamasdan ang kabuuan ko. Ano ho? Bakit? Ano pong problema ng mukha ko? Pugi naman ako Paani ko. Umawa naman ito ng ubod lakas at para bang mahimatay sa sobrang pagtawa nito. Ako naman ay napakamot na lamang sa ulo at nagulat pa ako nang muling nagseryoso ito. Bakit ang pangit-pangit mo? Tignan mo ang ayos mo. Kulang na lang maging palaboy ka. Natatawang tura nito. Abay Manong, magtigil ho kayo, hindi ako pangit sa katunayan nga ho. Ang daming nakandara pa sa aking mga kababaihan. Tapos sasabahin niyo akong pangit? Ang sama naman ho Manong. Inis kong turan. Alam mo iho, sa panahon ngayon, exotic na ang pinipili ng mga kababaihan. Kasi nga, may paglalaroan na lang sila. Tsaka hindi naman mukha mo ang kailangan nila, kundi ang pagpapaligaya mo. Ngiting tura ng matanda sa akin. Loko ka talaga Manong, hindi ako ganon. Kahit babaero ako, virgin pa ako. Siguro nung kabataan niyo walang nagkagusto sa inyo, kaya tumanda kayong binata. Ngising turan ko dito. Nawala ang ngiti nito at napalitan ng pagkaseryoso ng mukha. Iniba naman ito ang usapan at tinanong nito kung ano ba talaga ang pakay ko. Sinabi ko naman ang dahilan. Noong una ay tumanggi ito ngunit sadyang mapilit ako. Kaya naman tumango na ito sa nais ko. Kapag nabigo ang plano, wala na tayong magagawa. Kung yun lang ang tanging paraan upang mawala ng tuluyan ang inkantong itim na iyon, ay kailangan magsakripisyo ng inkantadang sinasabi mo. Makahulog ang tura nito. Hindi ho, Hindi ako makakapayag na mawala siya sa akin. Sa katunayan Mang Ramon, minamahal ko siya. Kaya ginawa ko ang lahat ng ito. Pangani ko. Ngunit alam mo bang hindi kayo maaaring umibig sa isa't isa? Dahil isa kang tao at isa siyang engkantada. Hindi maaaring magsamang magkaibang mundo. Hindi siya maaaring manirahan dito dahil mamamatay siya. Uwi ka ni Mang Ramon. Nalungkot naman ako dahil doon, ngunit gusto kong maging maayos ang lahat at ipagpasa Diyos ko na lang. Sumapit ng hapon nang paalam na akong uuwi na. Agad naman itong tumalima. Pero bago ako umalis ay may binigay itong bagay na pamprotekta sa akin. Agad ko itong tinanggap bago pa magpaalam na aalis na. Muli akong naglakad pa uwi. Halos gabi na ako nang uwi. Darating ko sa amin ay naabutan kong nag-ayos ang aking ina ng aming pagkain. Anong balita? Tutulungan ka ba niya? Tanong ng aking ina. Oo inay, tipid kong sagot. Noong lumalim ng gabi ay hinanda ko ang aking sarili. Alala ko naman ang ibinigay ng matandang babae. Ang kwintas na may pendant na itim. Agad ko itong hinanap. Mabuti na lamang ay naalala kong nakalagay pala ito sa pantalon kong sinuot kahapon. Pagsapit ng gabi nga, ay agad akong tumungo sa kinaroroonan ni Valtteri. Hindi naman ako nagkamali. Naroon ito. Habang hindi mapakali. Kaya naman agad akong lumapit dito. Anong nangyari? Tanong ko. Ngunit umahagulgol naman ito. Kaya naman mabilis ko itong niyakap. Nag-aalala ako rito dahil ramdam kong may matinding pinagdadaanan ito. Anong nangyari?
Sabihin mo. Tanong ko dito ng may pag-aalala. Agad naman itong kumala sa pagkakayakap. Pagkatapos ay agad itong tumingin sa akin na punong-puno ng luha ang mga mata. Kaya pinunasan ko ito ng aking mga daliri. Si Tragor, nais siyang makipag-isang dibdib sa akin. Ngunit ayaw kong makasal sa masamang katulad niya. Hagulgol ng engkantada. Ano? Hindi ako papayag. Sa akin ka lang dapat ikasal. Valtteri, ito na ang tamang oras. Nakikiusap ako. Sagutin mo ako ngayon din. Ani ko. Nagulat naman ito at nag-aalalang umiiling sa akin. Hindi. Ayoko mawala ka. Mas mabuti na makasal ako sa kanya kaysa mawala ka. Hindi ko kaya yon, Jimmy. Lumuluhang tura nito. Magtiwala ka lang. Isipin mo na lang na hindi para sa ating dalawa, kundi sa mas nakakarami. Valtteri, kakampi natin ng Diyos. May dala na rin akong pangontra. Lalaban tayo kahit anong mangyari. Tumango naman ito at yumakap. Mahal na mahal kita, Valtteri. Ani ko. Mahal na mahal din kita, Jimmy. Sinasagot na kita. Lumuluhang tura nito. Napangiti naman ako at yumakap dito. Ngunit may bigla na lamang malakas na hangin ang dumaan. At bigla na lamang may nagsilabasa na mga ibon. Habang nagsisihunihan ang mga ito. Babala, narito na siya. Maganda ka. Bulong ni Valtteri. Maya-maya pa ay bigla na lamang lumitaw ang isang maitim na nilalang na may tatlong mga mata. Mabalahibo at malaki. Wala itong ilong at tanging malaking bibig ang mayroon ito. May tenga na parang sa aso. May buntot din ito at mga paa na parang sa kabayo. At sa kamay nito ay mayroong mahaba at matutulis na kuko. Na kapag ikaw ay mahaginan, ay tiyak na malaking pinsala ang iyong aabutin kapag nagtataan. Ikaw lapastangan. Bakit mo inagaw ang minamahal ko? Pagsisihan mo ito. Kukunin ko ang kaluluwa mo at kakainin ko ang bangkay mo. Nito. Agad naman akong umisi at pagkatapos ay mula sa aking likuran ay kinuha ko ang buntot pagi na ibinibigay ng matanda. At inilabas ko mula sa aking damit ang nakatagong kwintas. Okay na siya ngayon. Hindi ako makakapayag na agawin mo pa siya sa akin. Hangal. Gising turan ko. Matapang ka. Yan ang gusto ko. Sige. Ipakita mo ang kakayahan mo sa akin. Hindi mo ba alam ko ang kanang kamay ni Satanas? Kaya anong ipanglalaban mo? Kung si Satanas lang, ay walang kakwenta-kwenta. Ikaw pa kaya? Wala akong kinakatakutan, maliban sa Diyos. Ani ko. Dahil sa inis nito ay bigla na lamang itong naglaho. Mabuti na lamang ay agad akong hinila ni Valtteri at sinama sa kanyang kaharian. Namangha naman ako dahil tulad nito ay sadyang kalihan-nila ang mga naroroon. Ngunit naalala ko palang hinahabol kami ni Tragor, ang masamang engkanto. Anong ginagawa rito ng mortal na yan? Wika ng isang lalaking maskulado ang pangangatawan. Ama, nais niya akong tulungan. Labanan si Tragor. Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo upang magkaisa tayong lahat. Puksain at tapusin ang kasamaan ni Tragor. Wika ni Valtteri sa kanyang ama. Ngunit hindi sumagot ang mga ito. Para bang nag-aalala sa kung anuman ang kanilang sasapitin. Kaya naman agad ako nagsalita upang makumbinsi sila. Mawalang galang na ho. Hindi lang para sa amin ang laban, kundi para sa ating lahat. Kung patuloy kang matatakot, walang mangyayari sa inyo. Kapag nakuha na niya ang gusto niya,
Wala ako kayong katiyakan kung magiging ligtas kayo. Narito ako upang tulungan kayong lahat. Ani ko. Ikaw, mortal. Hanga ako sa iyong tapang. Ngunit, nung ipanglalaban mo sa makapangyarihang halimaw, tanong nito sa akin. Basta, magtiwala lang tayo sa makapangyarihang Diyos na siyang lumikha sa ating lahat. Hindi niya tayo pababayaan. Ngiting ani ko. Nagkatinginan lang sila at nagsitanguan. Parang sumasang-ayon silang lahat. Pagkatapos ay agad silang naghanda, ngunit bago iyon, ay pinalayo nila ang mga batang engkanto. Nang sandaling maghanda kami, ay doon nagpakita ang masamang engkantong si Tragor. Isang hangal. Kung akala mo'y matatalo niyo akong lahat, nagkakamali kayo. Ang sino mang magtangkang lumaban sa akin ay tiyak na pagsisisihan niya. Mayabang na sambit nito. Hunghang, sinong nagsabi sa iyong hindi ka namin kayang labanan? Tandaan mo, matalino man ang matching, naisahan din. At kapag nagsama-sama ang lahat, ang isang kagaya mo ay kaya-kaya naming talunin. Ngising turan ko na siyang nagpainit ng ulo nito. Bigla na lamang itong nagbuga ng apoy. Balak nitong sunugin kami. Mabuti na lamang ay agad kaming nakailap. Habang ito ay sumugod ng sumugod, ganon din ang aming pag-ilak. Ang ilan ay kanyang nahuhuli at walang awang kinakain na parang isang hayok sa laman. At ang iba naman ay nagsisiatrasan. Kaya naman nag-isip ako ng paraan upang makalaban dito. Naalala ko naman ang ibinibigay ni Manong Ramon, ang buntot pagi nito. Mabilis akong naganda habang ito ay abala sa pagsugod. Kaya unti-unti akong lumapit at nilatigo ko dito ang buntot pagi na siyang ikinasigaw nito. Hangal ka! Magbabayad ka! Galit na tora nito. Maya-maya pa ako naman ang pinagdiskitahan nito hanggang sa bigla na lamang nito akong nadakot. Para akong mapipiga sa higpit ng paghawak nito. Tama na, bitawan mo siya, Tragor. Handa ako magpakasal sa iyo ngayon din. Basta pagkawalan mo siya. Tumagol-gol na sambit ni Valtteri. Huwag, nakahanda akong mamatay para sa iyo. Mahal ko. Hirap kong sambit. Hangal! Sa tingin mo ba ay bobohayin talaga kita? Nagkakamali ka. Mamamatay ka at makakasal sa akin, ang prinsesa. Gising tura ni Tragor. Kahit anong pakiusap ni Valtteri ay hindi ito pinapakinggan ng masamang engkanto. Maya-maya pa ay mas lalong humigpit ang pagkahawak nito na para ba akong mapipisa. Dahil dito ay napapahiyaw ako sa matinding sakit at ramdam ko ang unti-unting pagbali ng mga buto ko. Ang prinsesa naman ay umahagulgol. Tama na, kung mawawala siya, handa akong isakripisyo ang buhay ko. Alang-alang sa kanya. Mahal ko siya, Tragor. Lumuluhang anin nito. Walang kaanoy-anoy bigla na lamang niyang itinarak sa kanyang sarili ang espada. Kung kaya't labis akong napahagulgol. Maging ang lahat ng naroroon. Si Tragor naman ay nabitawan ako. At bigla na lamang itong nanghina. At isang malakas na kidlat ang tumama rito na siyang ikinamatay nito. Ako naman ay gumapang patungo kay Valtteri. Mahal na mahal kita, Jimmy. Huwag kang mag-alala. Magkikita at magkikita pa rin tayo. Hihilingin ko sa Diyos na muli akong mabuhay para sa iyo. Garap na sambit ni Valtteri. Hindi ko kaya, Valtteri. Ngayon lang ako umibig ng tunay. Hindi ko kayang mawala ka. Ani ko habang patuloy na umaalpas ang aking mga luha. Ang sandaling mawala na ito ay bigla na lamang lumiwanag ang bangkay nito at naging isang paro-paro habang lumilipad. Maraming salamat sa iyo, Tagalapa.
Kung hindi dahil sa iyo at sa aking anak, hindi matatapos ang kasamaan ng masamang engkanto. Nais ko itong ipagkaloob sa iyo, ang kayamanan upang magbago ang iyong buhay. Pagagalingin kita gamit ang kapangyarihan ko. Gayon na itapos na. Nais kong kalimutan ang mga nangyari at isipin mo na isang bangungot ang lahat. Ani ng hari ng mga engkanto. Pasalamat naman ako at walang alinlangang tinanggap ang isang gintong kahon. Pinagaling naman nila ako bago ibinalik sa mundo. Nagulat na lamang ako nang naroroon na ako sa aming bakuran. Kaya naman agad akong pumasok sa loob ng aming bahay. Naabutan ko ang aking ina at kapatid na umahagulgol habang hawak-hawak ang aking litrato. Nay, narito na ho ako. Ani ko. Bigla na lamang silang yumakap sa akin. Napag-alaman ko ang 5 araw na akong nawawala. Sinabi ko naman ang lahat ng nangyari. At ang ibinibigay sa akin ng mga ito. Tuwang-tuwa naman ang aking ina at kapatid. Dahil magbabago na ang aming buhay. Kinabukasan ay agad naming binenta ang lahat ng ginto. At makalipas ang 5 taon, ay naging mayaman na kami. Ang lahat ng nangyari ay isang alaala na lang na hindi ko makakalimutan. Ngayon ay tumutulong na ako sa mga nangangailangan at mayroon na rin akong pamilya. At ang nakakatawa pa roon, ang naging asawa ko ay kamukhang-kamukha ng engkantadang iniibig ko. Ngayon ay masaya na ako dahil nakamit ko na ang pangarap ko at kinalimutan ang bangungot na nangyari. Wakas. Thank you, Sir Casper Oye. Naway pagpatuloy kang pagpalain ng Pong May Kapal at lahat ng nakikinig ngayon. Salamat.